Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Ang Panginoon ay puspos ng biyaya. Halina, dudulog tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos upang kalingay niya ay makita nating lubusan, lalong-lalo na kung ano ang bagay nating dudulog ngayon sa pagdiriwang. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalong pinapahalaga ng buhay ng Diyos para sa atin sapagkat nakikita niya na ito'y para sa ating kapakanan. Kaya ang pagsunod sa kalooban niya itinatangi ang bigay halaga ng buhay pagpapala sa araw mabuting balita. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ng ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba na anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kalipinan ay magkamit
ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binebendisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag ko sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukaan ang Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon, at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay padama yaong banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, dinala kay Jesus isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi.
Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapat sila'y lito at lupaypay para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siksik ng mga halaga at kahulugan sa buhay ang ating mabuting balita sapagkat marami tayong dapat pagnilayan at ito'y nauuwi palagian sa isang katanungan na noong paman ay pinapahayag ng mga tao. Sino itong si Jesus? Heto ngayon at ang inaalihan ng masamang espiritu at piping ito, pinalayas niya ang demonyo. Aba, gumaling ang piping ito, nakapagsalita na. Kaya nagtataka ang mga tao. Kaya mula noon pinagninilayan niya anong meron kay Kristo at meron siyang ganitong kapangyarihan. Ikalawa, sino to si Jesus na kapangyarihan niya ay talagang nanunuot sa puso't isipan ng mga tao upang lalong pagnilayan ang kanyang buhay. Marami pa na sinasaad sa mabuting balita ng mga katanungan na nauuwi sa taong ito. Ganun man talaga mga Hudyo eh. Kung sino man ang taong nakapagpagaling, sino ang taong nagpapalayas ng demonyo, tatanungin sino ang taong itong gumawa, kilatisin natin ang kanyang buhay. Tignan natin anong uri ng pamumuhay meron siya. At tulad ni Jesucristo na ngayon sa ating mabuting balita, ito ang ipinapahayag, katanungan tungkol sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Para kay Kristo naman, alam niya na inuusisa ng mga tao ang kanyang buhay. Wala siyang ibang binabanggit kundi ang layunin ng takbo ng buhay ng mga tao na kapiling niya. Kapiling ni Jesus ang mga tao, 10 ng kanyang mga lagad, at ang layunin ng pagkapiling na ito ay para ipahayag ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya palagi niya binabanggit ito. Ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin at siya'y palaging nasa sa ating piling. Siya ay nasa piling nating tayong lahat na kumikilala, kaya pasakop sa pagpapahayag ng paghahari ng Diyos dito sa ating lipunan, dito sa ating sambayanan. Wala siyang ibang ibinabandera kundi ang paghahari ng Diyos at maraming puntos na ipinapahayag siya tungkol dito. Kaya sabi ko maraming laman itong ating mabuting balita. Sa mga Hudyo, ang mga may sakit at karamihan sinasabing may makaselay mga makasalanan. Makasalanan yan, kaya yan ay nagkasakit o ang sakit niya ay dulot ng kanyang pagkakasala. Kaya kung ito yung ganyan, nasa ganitong mga pag-iisip ng tao noong araw, pwede natin sabihin din ngayon, kaya ka nagkasakit dahil sa nagpabaya ka sa iyong sarili, kaya ka nagkasakit sapagkat hindi mo inalagaan ang iyong sarili, nagkulang ka sa iyong pag-aalaga sa sarili, at marami pa na mga sinasabi ang mga tao, pero iba din naman sinasabi ng medisina, kagamot ang kailangan upang mawala ang sakit na ito.
Kaya ka sa ating Kristo na minsan na sinabi niya, ang mga manggagamot ay tumutunghay sa mga may sakit. Ang mga may sakit lamang ang nangailangan ng manggagamot para sabihin na ating Kristo ang halaga at kahulugan ng buhay sa piling ng Diyos, sa piling ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, may kagalingang makakamit ang mga tao, pagpapalang ng gagaling sa Diyos at buhay na pagpapakilala ng Diyos sa matuwid nating buhay, maigting na kanyang pagtulong at hindi nagmamaliw. Kaya ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay nito ay ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Una, buhay ang Diyos sa piling ng mga taong nagbabagong loob. May pagbabalik loob sa Diyos at may pagpapakumbabang hanguin ng mga ang tao ng kanyang sarili sa dusa dalamhati ng kanyang mga kasalanan upang sa pagpapanibago ng buhay maging malinis ang kanyang puso't kalooban sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kaya ibig ng Diyos na manasasakupan ng paghahari ng Diyos sa mga taong nagbabagong buhay o sa mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Meron ba tayong ganitong pagtatangi di sa buhay natin na ang layunin ng buhay natin ay upang ituwid ang ating mga pagkakamali at upang hingin ng patawaran ng Diyos at magbagong buhay upang patuloy na kumilala sa mabuting balita at aral na dulot na ito na pinanununtunan ang bawat tao, ang bawat nilikha sa pagpapalang handog ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na nilalahok natin ang Diyos upang siya'y makapiling nating palagian, malayo sa ano pa mga kapahamakan ng ating kaluluwa na madalas ay nagkakasala at upang ituwid ang ating mga pagkakamali at upang sa huling bahagi ng ating mabuting balita, napakalaga. Kaya sabi ko, siksik ng halaga at kahulugan ang pagkilala sa Diyos na butihin sa lahat at siya'y punong-puno ng kanyang kagandahang kalooban. Upang sabihin sa mga minumulat sa katotohanan ng mga Hudyo noong araw, ang Diyos ay nagpaparusa, ang Diyos tumutungay sa lahat ng pagkakamali ng tao para kay Kristo. Ang Diyos ay may dalang habag sa kapakanan ng mga tao, umaalalay, tumutulong, gumagabay, pumapatnubay, nagpapatawad sa mga tao upang sabihin ng ating Kristo, ang dalang habag ng Diyos ay nakikita sa kanyang kagandahang kalooban upang tunghayan ang tao na sa kanilang abang kalalagayan. Bigyan natin ganitong paksa ang ating mabuting balita upang sabihin kailangan na ang mga pastol na yan ay mga pastol na mga tupa, hindi yun tayo ay parang lupaypay at walang pumapastol. Pero ang paggabay ng Diyos ay napakalaga upang sambitin natin may kahulugan ang buhay sa maraming pagpapastol ng Diyos para sa ating kapakanan. Pasakop tayo sa pagpastol ng Diyos. Pasakop tayo sa ilalim ng kanyang mapagmahal, mapagkalinga at dalang habag na kalooban. Sa banal na misang ito na itinatangi natin, nabibigyan natin ng pagpapalaga. Una, mayroong pagtanggap ng lubusan sa Diyos upang ang kasalanan at kasamaan ay mapawi at ang pagbabagong buhay ang siyang ginagampanan upang sabihin, ganito ang paghahari ng Diyos na patuloy na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo magpastulan sa isa't isa sapagkat baka makatotohanan ang pinapahig sa mabuting balita. Napakaraming mga gawain sa aanihin upang tayo'y magkaisa sa lahat ng bagay sa diwa ng ating paglingkuran upang maipahayag ganito ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ganito tayo sa paghahari ng Diyos sa pagtutulungan natin maiibsan ng panghirap at pasakit, nagtutulungan upang ipahayag kami ang mga gumaganap na aming matungkulin upang sabihin marami kaming pinapastulan at marawak ang aanihin na tayo manggagawa sa patuloy na pahayag ng Diyos para sa atin bilang tayo'y magiging saksi sa mga bagay na ito, tunay na pagpapalang hinihiling natin sa marangal na pagdiriwang ng banal na misa.
Kaya bukod tanging ipinapahayag ni Kristo sa buting balitang siksik at napakaraming ipinapahayag, iisa ang pinapahayag, ang dakilang pagmamahal ng Diyos para sa ating kapakanan na patuloy niyang ipinapahayag sa kanyang kagandahang kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panlig, dudulog tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan upang makita ang paghubog sa ating buhay at pamumuhay, dala ng kanyang dalang habag upang tayo patawarin at upang hagdan tayo ng mga biyayang inuukol niya para sa kabutihan ng ating buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katekista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama na rin natin sa ating panalangin ang kagalingan ni Mayet Tenyoso at kagalingan din ni Rolando Alarva. Lahat ng mga may karamdaman, pagkalooban sila ng Diyos na mapagpalang pag-aaruga sapagkat mahabagin ng Diyos at may dalang awa patungo sa kagalingan. Kaya dinggin mo na ang aming pangapagdulog, nasasaksihan mo ang tibok na aming pusong dumaraing ng aming mga pangailangan sa iyo mo kaming pababayaan. Kami patuloy mong subaybayan at kalingain sa tanang matuwid naming buhay at pamumuhay. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sangsinukob, sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa si Elias, na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Puspos tayo ng Diyos sa pagpapalang handog o may kagalingang pinagkakalob sa ating sa tuwina. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin,
Nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean araw-araw, iligtas sa kasalanan si Leo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinoso Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos,
Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayong para pagsaluhan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo. Ang Diyos ay nagmamahal, pagalingin sa lahat ng ating mga karamdaman, pagtawarin sa ating mga pagkakasala. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito uli ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain.
Makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paghamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
de fides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut roque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentum
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.